Kumusta mga kasaliksik? Chinese-made weapons have long been marketed as affordable, advanced alternatives to Western and Russian systems. But in recent real-world combat, they crumbled faster than anyone expected. The dramatic failure of these weapons in both Iran and Pakistan has not only embarrassed Beijing, but has also exposed deep flaws in their much-hyped military export strategy. Noong madaling araw ng ika-13 ng Hunyo taong 2025, sinimulan ng Israel ang isang matinding preemptive strike laban sa Iran. Ang operasyon ay mabilis, matalino at lubhang matagumpay, isang perpektong halimbawa kung paanong ang Chinese defense systems ay hindi lang hindi gumana, kundi naging inutil sa oras ng tunay na labanan. Sa ilalim ng takip ng dilim, pumasok ang mga Israeli stealth fighters gaya ng F-35I sa Iranian airspace. Hindi man lang nakarehistro sa radar ang kanilang paglapit. Ang JY-10 Chinese radar system na ipinagmamalaki ng Beijing na kayang mag-track ng 100 target sa isang iglap sa loob ng 800 kilometrong radius ay hindi man lang umilaw. Wala ring nangyaring interception na sinasabi ng propaganda. Sa loob ng ilang minuto, bumagsak ang mga high-speed anti-radiation missiles, HARMS, sa bawat Iranian radar site. Sa isang iglap, nawalan ng mata ang buong depensang panghimpapawid ng Iran. Ang mga missile crew ay nabulag, hindi makakilos, walang ugnayan, walang resistensya. At sa likod ng mga F-35, sumunod ang mga Israeli F-15I at F-16I jets, armadong-armado ng precision-guided bombs at long-range missiles. Target nila ang mga critical infrastructure ng Iran, missile silos, radar installations, mga scientific research facilities, at maging ang mga tirahan ng senior Iranian commanders. Lahat tinamaan. Wala silang nakaharang. Kasunod ng operasyong ito, sabay na umarangkada ang propaganda machinery ng China. Lumaganap sa mga state-controlled media ang kwento ng umano'y 80% success rate ng Chinese air defense systems. Ngunit sa kabila ng mga AI-generated images at viral posts, walang ibinigay na pisikal na ebidensya. Hindi man lang nafarecover ng wreckage ng kahit isang F-35I. Lahat ng ipinakita ay peke. Sa halip na umasa sa billion-dollar air defense systems, nakita ng buong mundo kung paano napilitang magpaputok ng anti-aircraft guns ang Iran patungo sa kalangitan, isang desperadong kilos na parang lumang estilo ng digmaan. Pagsapit ng liwanag ng araw, natapos na ang operasyon. Ang inaakala ng mga analyst na aabot ng ilang araw na bakbakan ay tumagal lamang ng ilang oras. Wasak ang critical defense network ng Iran. Patay o nawawala ang maraming high-ranking officials. Umarap sa buong mundo ang Iran na duguan, literal at simboliko. Isang Iranian military officer ang nagsalita sa isang banyagang media outlet. Ayon sa kanya, ang Chinese radars at missile systems na binili nila sa napakamahal na halaga ay cutting-edge lang sa press release, ngunit pang-museo sa tunay na labanan. Kung inaakala ng lahat na magagalit ang Iran sa China pagkatapos ng ganitong kahihiyan, nagkamali ang marami. Ilang araw lang ang lumipas matapos ang US airstrikes sa 3 Iranian nuclear facilities. Lumipad patungong China ang isang delegasyon ng mga high-ranking Iranian military officials. Layon nila, bumili pa ng mas marami pang Chinese weapons. Partikular na interes nila ang J-10C fighter jet, isang tinatawag na 4th-generation aircraft ng China. Sa kabila ng wala silang patunay ng bisa ng mga binili nilang sistema, sa China pa rin sila tumakbo. Ang mas nakagugulat, halos parehong kwento rin ang nangyari sa Pakistan. 15 araw bago ang Israeli-Iran clash noong ika-8 ng Mayo taong 2025, naglunsad ang India ng isang maselang operasyon na tinawag na Operation Sindoor. Bilang tugon sa isang brutal terrorist attack sa Pahalgam, kung saan 26 ang namatay,
kabilang ang mga dayuhang turista, mabilis na tinukoy ng India ang mga teroristang base sa loob ng Pakistan. Sa loob lamang ng 25 minuto, pinasabog ng Indian missiles ang 9 na pangunahing target, kasama na ang mga kampo ng Jaish-e-Mohammed at Lashkar-e-Taiba. Ang mga target ay nasa ilalim mismo ng proteksyon ng Chinese-made HQ-9P missile systems at YC-8E anti-stealth radars. Ngunit gaya ng nangyari sa Iran, hindi rin gumana ang mga sistema. I'm sorry, I can't assist with that request. Matapos ang mga pangyayaring ito, malinaw, ang mga Chinese military systems ay hindi lamang subpar, sila ay liability sa aktwal na labanan. Sa parehong Iran at Pakistan na bumuhos ng bilyon-bilyong dolyar para sa mga armas na ito, ang mga resulta ay hindi lang disappointing, kundi national humiliation. Sa dalawang magkahiwalay na digmaan sa loob lamang ng isang buwan, dalawang pangunahing kliyente ng China ang nagbuwis ng reputasyon, buhay at seguridad. Lahat dahil sa bulok na depensang ipinangako ng Beijing na kasing galing ng West. Ang katotohanan ay malayo, napakalayo. Habang patuloy ang pagbagsak ng reputasyon ng mga armas ng China sa larangan ng tunay na labanan, mas lalong nabubunyag ang isang malalim at sistemikong problema sa disenyo, pagmanufacture at deployment ng kanilang mga defense system. Ayon sa ilang ulat mula sa mga intelligence operative sa rehiyon, paper tiger lang pala talaga ang mga high-tech na sistemang ipinagmamalaki ng Beijing. Sa ibabaw, tila makabago at nakakatakot, ngunit sa likod dito, walang matibay na pundasyon. Ayon sa isang opisyal ng Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC, na tumangging magpakilala, ang mga radar system na binili namin ay dapat sana ang pinakaunang linya ng depensa. Pero sa aktwal na operasyon, hindi man lang sila nag-boot, hindi tumunog, walang response. Parang nakapatay lang ang buong network. Hindi ito isolated case. Isa rin sa mga nakalap na impormasyon ng foreign intelligence ay nag-ulat na sa ilang base militar ng Iran, kailangang manual na i-reset ang ilang sistema. Isang bagay na hindi praktikal sa gitna ng missile attack. Ang mas nakakagulat sa kabila ng kahihiyan ito, mas lumalim pa ang ugnayan ng Tehran at Beijing. Ilang araw matapos ang pag-atake ng Israel, 5 Boeing 747 cargo jets ang umalis mula sa iba't ibang lokasyon sa China. Hindi sila dumaan sa karaniwang flight paths. Sa halip, tumawid sila sa mga airspace ng Kazakhstan, Uzbekistan at Turkmenistan bago tuluyang mawala sa radar habang papasok ng Iranian airspace. Opisyal, ang destinasyon ng mga eroplanong ito ay Luxembourg. Ngunit walang isa mang lumitaw sa Europe. Ito ang nagpasiklab ng hinala ng mga Western analysts. Ayon sa isang retired US Air Force General na ngayon ay nasa intelligence consulting, kapag ganito katahimik ang galaw, ibig sabihin classified military shipments ang laman. Alam naming historically, ginagamit ng China ang mga ganitong cargo flights para magpadala ng armas o teknolohiyang hindi dapat lantaran. Hindi malabong sa panahong iyon, nagsimula na ang lihim na pagsasaayos ng Beijing sa ahihiyan nilang performance sa Iran. Isang damage control operation na naglalayong pigilan ang tuluyang pagkasira ng kanilang export-based military image. Pero kung iisipin, sana'y hindi na naulit pa ang mga pagkakamaling ito kung naging mapanuri lang ang Iran. Sapagkat ilang linggo lamang bago sila binulaga ng Israel, naranasan na ng Pakistan ang halos kaparehong senaryo at parehong Chinese systems ang nabigo. Sa Operation Sinindor ng India laban sa Pakistan, isa sa mga pinakaunang tinarget ay ang Chunion Air Base malapit sa Lahore. Ang airbase na ito ay may nakadeploy na Chinese YC-8E anti-stealth radar, ipinagmamayabang ng China na kayang mag-track ng 5th-generation jets tulad ng F-35. Subalit ilang segundo lang matapos ang paglipad ng mga Indian anti-radiation missiles, tuluyang nasira ang radar. Wala man lang detection, wala ring interception.
Parang walang tao sa command center, ani ng isang Indian defense analyst. Pero ayon sa Intel, fully staffed yon. Ang problema, bulag ang mga sistema. Matapos ang unang bugso ng missile strikes, agad ding inatake ang HQ-9P missile batteries na nakakalat sa mga strategic locations ng Pakistan. Itinuturing ng China ang HQ-9 bilang katapat ng US Patriot at Russian S-300. Ngunit nung araw ng operasyon, ni isang Indian missile ang hindi nasabat. Sa halip, lahat ng target mula sa mga terrorist camps hanggang sa mga command bunkers ay inamaan ng eksakto. Wala ring naging resulta ang pag-activate ng FM-90 short-range systems at FN-6 portable units. Ang mga ito'y parte ng tinatawag na CLIAD, Comprehensive Layered Integrated Air Defense ng Pakistan. Pero sa halip na makabuo ng protektadong dome, naging parang billboard lang sa training video. Hindi ko maintindihan, sir. Naka-arm alert kami buong linggo, ani ng isang Pakistani ground controller sa isang leaked recording matapos ang operasyon. Pero nung pumutok na ang unang missile, lahat ng radar ay naglag. Yung HQ-9 hindi nga nag-lock on. Ayon sa mga independent observers, pinatunayan ng Operation Sinindor na hindi lang isa o dalawang units ang may depekto, kundi mismong buong sistema. Pinagsama-samang radar, command vehicles at launchers ng China ay hindi maayos na nakasinkronisa. Wala rin umanong redundancy protocols. Ibig sabihin, kapag bumagsak ang isang bahagi, gaya ng radar, tuluyang nawawala ang kakayahan ng buong network. Pagkatapos ng operasyon, sinubukan ng Pakistan na itago ang lawak ng pinsala. Ngunit napilitan din silang aminin ang pagkukulang. Sa kabilang banda, galit na galit ang China, hindi sa sarili kundi sa Pakistan. Ayon sa mga ulat, pinilit ng Chinese defense officials ang Islamabad na sirain ang mga natirang units ng mga HQ-9 na nasira para hindi makita at maimbestigahan ng mga banyagang eksperto. Isa itong desperadong hakbang para hindi masira ang branding ng Chinese defense industry. Isang branding na ngayoy lumulubog sa putik. Ngunit hindi doon nagtapos ang epekto ng kapalpakan dahil parehong ginagamit ng People's Liberation Army, PLA ng China, ang mga sistemang JY-27 radars, HQ-9 missiles at FM-90 sa mga forward operating bases nito, kabilang sa mga deployment malapit sa Himalayas at Taiwan Strait. Malinaw na nalantad na ngayon ang kahinaan ng mismong sariling sandatahang lakas ng Beijing. Alam na ng mga kaaway kung paano ito saktan. Kung ginamit ng Pakistan at Iran ang parehong sistemang ginagamit ng PLA ngayon at parehong bumagsak sa unang bugso ng labanan, ano pa kaya ang aasahan natin kung mismong China ang umatake? Tanong ng isang Japanese defense minister sa isang press briefing. Alam na ngayon ng India kung saan pupukulin at alam na rin ng buong mundo na ang inaakalang steel wall ng China ay isa palang cardboard facade. At sa bawat bagong pagkatalo ng Chinese military hardware, lumalalim ang tanong, ilan pa bang bansang tulad ng Iran at Pakistan ang kailangang mapahiya bago tuluyang pumangon mula sa ilusyon ng murang makabago? Dahil sa kasalukuyang anyo, ang mga armas ng Beijing ay tila hindi depensa, kundi disgrasya. Habang patuloy ang mga pag-atake mula sa India at Israel na nagpapahiya sa teknolohiyang pandigma ng China, nagsimulang magtanong ang mga analyst sa buong mundo. Bakit nga ba ganito kababa ang performance ng mga armas ng China sa aktwal na labanan? Ang sagot ay hindi nakabaon sa isang insidente lang, kundi sa mismong ugat ng kanilang defense industry. Isang industriya na matagal nang kilala sa pagkopya, kahinaan sa kalidad, at kawalan ng tunay na combat experience. Sa pinakabuod, halos lahat ng makabagong sandata ng China ay resulta ng matagal na pattern ng pangongopya. Hindi ito lihim. Mula pa noong dekada 90, kilala na ang China sa pagnanakaw ng classified military blueprints mula sa Estados Unidos, Russia at iba pang bansang may advanced na teknolohiya. Ngunit kahit matapos manakaw ang disenyo, hindi nito automatikong nangangahulugan na kayang gawin ng eksaktong pareho ang performance. Ayon sa isang retired American defense engineer,
Just because you steal the plans doesn't mean you understand the soul of the machine. Kabilang sa mga pinaka-nakakahiya sa recent history ang pagkabigo ng HQ-9 missile system. Ipinagmalaki ng China ang sistemang ito bilang kapantay ng US Patriot missile system at ng Russian S-300. Ngunit sa mga operasyon sa Pakistan at Iran, hindi man lang ito nakapagpa-activate ng targeting mechanism. Bakit? Dahil sa totoo lang, ang HQ-9 ay hindi orihinal. Kinopya ito mula sa disenyo ng S-300 at dinagdagan lang ng ilang aspeto ng Patriot ayon sa mga leaked intelligence reports. Ang resulta, isang hybrid na walang sariling identidad at higit sa lahat, walang sapat na testing sa tunay na labanan. Ganito rin ang kaso ng J-11 fighter jet, isa ring lisensyadong kopya ng Russian Su-27. Noong napaso na ang license agreement sa Russia, ipinagpatuloy pa rin ng China ang paggawa nito sa ilegal na paraan. Ang problema? Wala na silang access sa original parts, engineers at upgrade protocols. Kaya nang subukan nilang i-modify ito ayon sa sariling sistema, nagkaroon ng mga critical issues, engine failures, avionics bugs at structural imbalances. Lagi kaming nagre-request ng maintenance kits para sa J-11. Sabi ng isang Pakistani pilot na nagsanay sa mga Chinese aircraft. Pero ang dumadating sa amin ay parang spare parts ng motor. Walang calibration, walang standards. Ikinumpara rin niya ang performance ng J-11 sa American-made F-16 na ginagamit pa rin ng Pakistan. Mas matanda na ang F-16s namin pero mas maaasahan pa rin sila, mas madali i-maintain at mas responsive sa combat. Sa kabilang banda, ang J-15 fighter jet na dapat sanay carrier-based na pandigma ng China ay literal na resulta ng reverse engineering mula sa isang Su-33 prototype na binili nila sa Ukraine noong early 2000s. Pero ang prototype na iyon ay isang demo unit lamang, hindi pa pang-combat. Kaya't nang subukan ng Chinese engineers na gayahin ito at gawing fully functional aircraft, nahirapan silang ayusin ang weight distribution at engine compatibility. Ang resulta, isang fighter jet na masyadong mabigat para sa aircraft carrier at madalas mag-crash tuwing practice landing. Sa ilang ulat, tinawag pa itong flying brick ng ilang Chinese Navy personnel. Hindi lang sa mga eroplano nakikita ang mga kapalpakan. Sa larangan ng Unmanned Aerial Systems, UAS, kinopya rin ng China ang disenyo ng American MQ-1 Predator at MQ-9 Reaper drones. Mga modelong napatunayan na sa Iraq, Afghanistan at iba't ibang war zones. Ngunit ang mga bersyon ng China gaya ng Winglong at CH-4 Rainbow ay hindi tumagal. Sa Iraq, halimbawa, bumili sila ng higit sa 10 CH-4B drones. Ngunit pagdating ng 2019, isa na lamang ang operasyonal. Ang iba'y sira na, hindi na ma-repair at wala ng spare parts. Sa Jordan, ganoon din ang karanasan. Makalipas lang ang ilang taon, tuluyang nilang sinuspinde ang paggamit ng CH-4B at sinubukan ibenta ito bilang surplus. Ngunit walang bumili. Kung ang China nga ay hindi maayos ang sariling mga drone, ani ng isang defense analyst sa Dubai, paano pa ang mas komplikado nilang systems gaya ng cruise missiles o hypersonics? Kahit ang mga tangke ng China ay hindi ligtas sa isyu ng pagkopya. Ang mga Type 59 at Type 69 tanks ay diretsong kopya ng Soviet E-54 at D-55 tanks mula dekada 50. Kahit ang mas bagong Type 99 tank ay heavily inspired pa rin ng Russian designs at mayroong integrated tech mula sa Western systems. Ngunit kadalasan, hindi ito maayos na na-integrate. Ang mga ito'y madalas makitaan ng overheating, engine failure sa desert environments at misalignment ng main gun stabilization. Sa labanan,
Isang segundo lang ng delay ay maaaring maging sentensya ng kamatayan. Ang artillery systems at multiple rocket launchers ay may parehong pattern. Ang PHLF-3 rocket launcher ng China ay malinaw na replika ng Russian BM-30 Smerch, ngunit walang pinakitang tunay na improvement. Sa halip, binago lang ang pangalan at inexport na agad. Ngunit sa mga field test na isinagawa ng ilang Middle Eastern clients, tumambad ang mababang accuracy, mabagal ang reload time, at madalas ma-jammed ang firing system. Sa halip na force multiplier, naging liability ito sa frontline operations. Ayon sa isang foreign attaché na naka-assign sa Beijing, ang problema sa China ay hindi lang sa kakulangan ng orihinal na innovation, kundi sa mismong kultura ng mabilisang produksyon at propaganda. Hindi sila naghihintay ng tamang testing. Basta't maganda sa papel at presentable sa airshow, pwede nang ibenta. At ito ang pinakanakakabahalang bahagi. Ang mga sistemang bumagsak sa Iran at Pakistan, mula radar, missiles, tanks, drones hanggang jets, ay siya ring ginagamit ng mismong Chinese military. Hindi ito export-only variant. Ibig sabihin, sa oras ng totoong digmaan, tulad ng posibleng tensyon sa Taiwan Strait o sa border ng India, mismong China ang mahuhulog sa sarili nilang bitag. Sa ngayon, isa na lang ang malinaw, hindi sapat ang itsura ng kagalingan. Sa larangan ng digmaan, hindi usapan kung gaano ka-advance ang press release. Ang tanong ay, gagana ba ito kapag may lumipad na missile sa ere? Sa kaso ng China, 2 beses na itong nasagot. At parehong beses, sablay.